Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Lorenzo. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Aklan. Laking Maynila ang binatang si Lorenzo kasama si Tatay Ismael. Lumaki na walang ina dahil namatay ito sa panganganak kay Lorenzo. May dalawang kaibigan ang binata, sina Josh at Milo. Magkababata ang mga ito at sanggang dikit. Parehas matitigas ang ulo ng magkakaibigan, lalo na si Josh. Lorenzo, di ba pupunta kayo ni Tatay Ismael sa Aklan? Sama kami ni Milo para naman makapasyal kami sa probinsya nyo. Wika ni Josh. Napakamot na lamang sa ulo si Lorenzo. Naku pre, hindi naman kami mamamasyal doon ni tatay eh. Kukuha lang siya ng mga halamang gamot para sa gagawin niyang langis at gagamitin sa panggagamot dito. Tugon ni Lorenzo. Nakaisip naman ng kalokohan si Josh. Di sumama tayo sa tatay mo sa pagkuha ng mga langis. Sigurado, matutuwa yun at tutulong tayo sa kanya. Wika ni Josh. Di ba nga, nung huli tayong sumama kay Tatay Ismael, halos mapatay tayo ng mga kalaban natin doon eh. Mabuti na lang kasama natin si Tatay Ismael. Sabat ni Milo. Naalala ko nga na para kayong mga bakla nung kasama natin si tatay. Akalain mo yun? Naipa sa short itong si Josh. Akala ko ba naman matapang? Ang lakas pang magyabang. Tugon ni Lorenzo. Oo nga no, mas nauna pa siya sa atin na tumakbo. Tapos ngayon, nagyayaya na naman. Isa pa sabi ni Tatay Ismael, di ba? Hindi na tayo pwedeng sumama sa kanya. Dahil puro kamalasan lang ang dala natin sa kanya eh. Wika ni Milo. Dati yun. Hindi na ako tulad noon eh. Matapang na ako. Tsaka, hindi naman talaga tayo papayagan ni Tatay Ismael na sumama sa kanya kaya susunod tayo pag nakalis na siya. Wika ni Josh. Nagkatitigan na lamang si Lorenzo at Milo. Matapos sabihin ni Josh ang mga bagay na yun, sumang-ayon naman ang dalawang kaibigan. Si Lorenzo ang gumawa ng paraan para makasama sila ng mga kaibigan sa probinsya. Kagad na kinausap ni Lorenzo ang ama para payagan silang sumama sa probinsya. O sige anak, papayagan ko kayo. Pero hindi kayo maaari sumama sa akin sa pag-akyat ko ng bundok. Dahil baka maulit muli ang nangyari noon. At ayoko ng pabigat lalo na't pasaway kayong magkakaibigan eh. Isa pa, mangako kayo sa akin na wala kayong gagawing kalokohan. Wika ni Tatay Ismael. Kagad naman nangako ang binata. Nang mapapayag ang ama, tuwang-tuwa si Lorenzo na ibinalita sa mga kaibigan ang sinabi ni Tatay Ismael. Matapos ang pag-uusap na yon, naghanda na ang magkakaibigan sa pagpunta sa probinsya. Lingid sa kaalaman ni Tatay Ismael, may kalokohan ang anak at mga kaibigan nito na binabalak. Maayos ang usapan ng mga ito pero sa isipan ng magkakaibigan,
Pinaplano na nila ang kalokohang gagawin. Nang makarating sa Aklan, namangha sila Milo lalo na si Diyos sa ganda ng probinsya. Muli silang pinalalahanan ni Tatay Ismael. Napatango na lamang ang magkakaibigan. Nahiga sa maliit na kama si Josh. Napapikit na lamang sa lamig ng simoy ng hangin. Salamat naman at nakalanghap din ng malamig na simoy ng hangin. Hindi ko to nararanasan sa Maynila eh. Sobrang init. Wika ni Josh. Sinabi mo pa no? Marami ritong paliguan na libre lang. Marami pa ang mga sariwang prutas at gulay na makukuha lang natin ng libre. Tugon ni Lorenzo. Nang maisaayos na ang mga gamit, namasyal muna ang mga magkakaibigan at naligo sa isang ilog. Naging masaya ang mga ito. Ngunit sa kalagitnaan ng pagligo, bigla na lamang silang nakakita ng baboy ramo at kagad nila itong sinundan. Bit-bit ang matalim na kutsilyo. Kagad itong sinaksak ni Milo. Pero nanlaban ang hayop. Inatake nito si Milo at nasugatan sa kanang braso. Ako, patay tayo dito kay Tatay Ismael. Kakarating lang natin, kapalpakan kagad ang natamo natin. Tsaka grabe naman yung baboy ramo na yun. Napakatapang eh. Wika ni Josh. Napakamot na lamang sa ulo si Lorenzo. Hindi lang yung simpleng baboy ramo. Sigurado akong aswang yun. Hindi niyo ba napansin? At isa pa, hindi naman natin kailangan sabihin ang totoo kay tatay. Pwede nating sabihin na bigla na lang tayong sinunggaban. Tugon ni Lorenzo. Tinulungan ng mga ito na dalhin sa bahay si Milo. Pagkarating sa tahanan, nagulat si Tatay Ismael nang makita na may sugat si Milo. Diyos ko, ano bang nangyari sa inyo? Bakit may sugat yang si Milo? May ginawa na naman ba kayong kalokohan? Tanong ni Tatay Ismael. Kaagad namang nagpaliwanag si Lorenzo. Tatay, wala po kaming ginagawang kalokohan. Masaya lang po kaming naliligo sa ilog. Tapos bigla na lang kami inatake ng isang baboy ramo eh. Lumaban po si Milo. Nasaksak niya pero bigla na lang siyang sinunggaban eh. Paliwanag ng binata. Hindi na nagsalita si Tatay Ismael. Kagad nitong nilunasan ang sugat ni Milo. Ilang sandali pa, biglang nagsalita si Tatay Ismael. Aalis ako bukas ng madaling araw. Aakit ako sa bundok kasama ang mga kapwa ko antingero. Habang wala ako, huwag kayong pupunta kung saan-saan gaya ng napag-usapan natin. Dahil baka mapahamak na naman kayo. Wika ni Tatay Ismael. Makakaasa ka po, Tatay Ismael. Nadala na kami sa mga nangyari at ayaw na naming maulit yun eh. Tugon ni Josh. Natuwa naman ang matanda sa sinabi ng binata. Mabuti naman at alam nyo. Sana lang. Tumupad kayo dahil ganyan din ang sinabi nyo sa akin nung nangyari ang insidente. Wika ni Tatay Ismael. Napatango na lamang ang magkakaibigan. Gaya ng sinabi ni Tatay Ismael. Kinabukasan bago pa sumikat ang bukang liwayway. Nakaalis na ito ng tahanan. Hindi naman kagad nakaalis ang magkakaibigan dahil napasarap ang tulog ng mga ito.
Hindi na nila namalayan ang pag-alis ni Tatay Ismael. Pagtilaok ng mga manok, nagising si Josh at huli na mapagtanto na wala na ang matanda. Kaagad niyang ginising ang mga kaibigan. Nako, paano natin susundan si Tatay Ismael kung nakaalis na siya? Bakit kasi tulog mantika kayo eh? Yan tuloy. Di natin alam kung saan siya pumunta. Wika ni Josh. Kagad itong pinitik ni Milo sa noo. Para sa kaalaman mo, tulog mantika ka din naman eh. Dahil ngayon ka lang din naman nagising. Baka sinyalis na to na hindi talaga tayo maaaring sumama kay Tatay Ismael. Tugon ni Milo. Huwag kayong maglala. Alam ko kung saan pupunta si tatay. Madalas niya ikwento sa akin yun eh. Kailangan lang na magdala tayo ng mga panlaban. Dahil delikado ang daanan papunta doon. Sobrang mapanganib. Wika ni Lorenzo. Yun naman pala eh. Ano pang hinihintay nyo? Mag-asikaso na tayo para sa bagong karanasan natin sa araw na ito. Tugon ni Josh. Baka sa ngiti nito ang pananabik. Samantalang si Milo naman, nag-aalinlangang sumama dahil may pobya na ito sa mga nangyari. Ngunit dahil sa pang-aasar ng mga kaibigan, napilitan pa rin itong sumama. Hindi alam na magkakaibigan na sa araw na yon, isang panganib ang naghihintay sa kanila. Para kagad makapunta sa baryo, nagpahatid ang mga ito sa isang tricycle driver. Nang makarating sa lugar, naglakad na ang mga ito sa pangunguna ni Lorenzo. Lingid sa kaalaman ng magkakaibigan, mali pala ang baryong napaghatiran sa kanila ng driver. Hindi nito naunawaan ang mga sinasabi ng binata. Wala silang kaalam-alam kung ano ang kakaharapin nila sa lugar. Nagpatuloy lamang ang magkakaibigan sa paglalakad. Pilit na hinahanap ang bundok ngunit laking pagtataka nila. Dahil pabalik-balik lamang sila sa pwesto. Teka, dumaan na tayo dito, di ba? Malapit nang sumapit ang gabi pero hindi pa din tayo nakakarating sa bundok na tinutukoy mo, Lorenzo. Tama ba tong dinadaanan natin? Tanong ni Milo. Hanggang sa may napansin sila na isang matandang lalaki na nakatitig sa kanila. Ilang sandali pa, lumapit ito sa magkakaibigan at nagtanong. Kanina ko pa kayo pinagmamasdan. Napansin ko na para bang naliligaw kayo. Saan ba ang punta nyo mga iho? Mukhang hindi nyo alam ang daanan. Delikado dito kapag gabi. Kaya baka gusto nyo nang magpalipas na muna ng gabi sa tahanan ko. Alok na matandang lalaki. Nagkatinginan ang mga magkakaibigan. Lumayo ng bahagya ang mga ito. Nagbulungan at nag-usap-usap. Alam nyo, tama si Lolo eh. Naliligaw na tayo at baka matulungan niya tayo na makarating sa bundok. Wika ni Josh. Teka, di ba ang pili ni tatay sa atin? Huwag tayo basta sasama kahit na kanino. Lalo na kung hindi natin kilala. Dahil baka mamaya, maging pagkain tayo ng mga aswang eh. Tugon ni Lorenzo. Pareho naman kayo may punto eh. Pero kailangan na natin makahanap ng tutuluyan. Para bukas din umuwi na tayo.
Hindi na maganda ang nangyayari sa atin eh. Dapat kasi, hindi na tayo tumuloy pa. Iba talaga ang pakiramdam ko ngayon eh. Wika ni Milo. Dahil wala na silang pagpipilian, sumama na lamang ang magkakaibigan sa matanda. Kumain lang kayo dyan. Magpakabusog kayo dahil mukhang mga gutom na kayo. Saan ba ang punta nyo at mukhang mga dayo lamang kayo dito ah? Tanong ng matanda. Pupunta po kami sa bundok para manguha ng mga halamang gamot. Kaso naligaw po kami. Hindi na namin matandaan ang daan pabalik. Mabuti na nga lang po at nakita mo kami. Tugon ni Josh. Tahimik lamang si Lorenzo. Iba ang kutob niya sa matanda. Pakiramdam ng binata, hindi ito dapat pagkatiwalaan. Sa kabilang banda naman, naramdaman ni Tatay Ismael na nasa kapahamakan ng anak. Kaya kagad itong umuwi ng tahanan. Napagtanto na tumakas ang magkakaibigan. Labis ang pag-aalala ni Tatay Ismael sa anak. Kagad nitong hinanap si Lorenzo. Nagtanong na ito sa mga kakilala at kapitbahay. Hanggang sa tinawag ng isang tricycle driver si Tatay Ismael. Sinabi nito na may naisakay siya na 3 binata. Kagad na nagpahatid si Tatay Ismael sa lugar kung saan huling nakita ng driver ang magkakaibigan. Pagkarating pa lamang sa lugar, kagad napabitaw na mabigat na salita si Tatay Ismael. Mahabaging Panginoon, nawa ay gabayan niyo ang mga batang yon. Sana iligtas sila. Sila mismo ang nagdala sa sarili nila kay kamatayan. Wika ni Tatay Ismael. Habang naglalakbay, nagpapahinga na ang magkakaibigan sa tahanan ng matanda. Wala pang kaalam-alam ang mga ito na kaya sila pinakain ng madami. Dahil sila pala ang magiging hapunan ng mga aswang. Hanggang sa napansin ni Diyos na tulala si Lorenzo. Itulog mo na lang yan pare. Huwag ka na masyadong mag-isip pa ng kung ano-ano. Dahil bukas lang din, makakauwi na tayo eh. Wika ni Josh. Pasensya na. Di talaga ako makatulog eh. Pakiramdam ko, may kakaiba sa matandang yun. Hindi niya ba napapansin ang mga ngiti niya? Lalo na yung mga titig niya para bang may binabalak siyang masama. Isa pa, panigurado na uwi na si tatay. Patay talaga tayo dun. Sinuway na naman natin siya eh. Tugon ni Lorenzo. Halo-halo na ang nasa isipan ng binata. Di tulo natin si Josh. Total, siya naman ang pasimuno nito eh. Siya din ang nagplano ng lahat ng to. Wika ni Milo. Teka, bakit ako lang? May kasalanan pa din kayo dahil sumama kayo sa akin. Sinuway natin ang utos si Tatay Ismael eh. Lalo ka na Lorenzo. Dahil ikaw ang may sabi na alam mo dito pero ito tayo at naliligaw. Tugon ni Josh. Mas maigi siguro na magpahinga na tayo. Huwag na tayo magsisihan pa. Wala din namang mangyayari kahit magturuan pa tayo eh. Tsaka na natin isipin si tatay. Sa ngayon problemahin natin kung paano tayo makakauwi. Wika ni Lorenzo. Matapos ang pag-uusap na magkakaibigan, kagad nakatulog si Josh at Milo.
Habang si Lorenzo naman, nanatili itong gising. Ilang sandali pa, nakarinig si Lorenzo ng mga kaluskos mula sa bubong ng tahanan. Hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman. Walang ano-ano ay bigla na lamang niyang ginising ang mga kaibigan. Naalimpungatan si Josh. Papungas-pungas namang tumingin si Milo sa kaibigan. Ano bang problema mo, Lorenzo? Bakit bigla ka na lang dyan gigising? May nakita ka bang maligno? Tanong ni Milo. Napakamot na lamang sa ulo si Lorenzo. Sumenyas ito sa mga kaibigan na huwag mag-ingay. Kaya natigilan si Josh at Milo. Nakita ng mga ito na namumuo ang pawis ni Lorenzo hudyat na may kakaibang nangyayari. Ilang sandali pa narinig ng dalawa ang mga kaluskos. Kaya napatayo na ang mga ito at tumabi sa binata. Teka, ano ang tunog na yon? Para bang may kung anong nilalang na nasa labas ng bahay ah. Wika ni Josh. Kagad namang sumilip sa bintana si Lorenzo. Nakita ng binata ang tumpok ng mga tao na tila nag-uusap-usap. Sinenyasan ni Lorenzo ang mga kaibigan. Dumungaw din ang mga ito sa bintana. Ngunit dahil medyo malayo sa kanila, hindi marinig na magkakaibigan ang usapan sa labas. Kaya nagpasya ang mga ito na lumabas ng tahanan. Dahan-dahan at hindi iniistorbo ang mga tao sa labas. Nang tuluyang makalabas ng tahanan, dinig na dinig ng magkakaibigan ang sinasabi ng mga tao. Mukhang makakatikim tayo ng sariwang karne ng tao ngayong gabi. Dahil mangmang ang 3 taong nasa loob ng tahanan ko. Hindi nila alam na nasa kuta sila ng mga aswang. Wika ng matandang nagpatuloy sa kanila sa tahanan. Nanlaki ang mga mata ng magkakaibigan. At dahil sa takot ay napaatras sa mga ito. Sa hindi sinasadyang pangyayari, nasanggi ni Milo ang isang paso dahilan para gumawa yon ng ingay. Kaya kagad silang nakita ng mga gutom na aswang. Mabilis pang tumakbo ang magkakaibigan at kinuha ang kanilang mga gamit. Nang makuha ang mga ito, kagad na sinuot ng magkakaibigan ang mga medalyon na kinuha nila sa gamit ni Tatay Ismael. Mabilis na tumakbo ang mga ito palayo sa tahanan ng aswang. Ngunit mas mabilis ang mga nilalang na yon. Naglalaway na hinabol ng mga aswang ang magkakaibigan. Labis na takot at kabang nararamdaman nila Lorenzo ng mga oras na yon. Hindi nila alam kung makakatakas ba sila sa baryo ng mga aswang. Hindi na nagawa pang mag-usap na magkakaibigan. Patuloy sa pagtakbo ang mga ito upang mailigtas ang kanilang buhay. Alam nila Milo na sa puntong yon, maaaring ito na ang katapusan ng kanilang buhay pero hanggat maaari, determinado silang lumaban. Kailangan nating umalis sa lugar na to. Kundi mamamatay tayo eh. Hindi ko pinangarap na maging pagkain ng mga aswang. Masakit kayang makagat na matutulis ng mga ngipin. Dagdag mo pa yung laway nila na para bang mga ulol. At higit sa lahat, hindi naman pwede na takbo lang tayo ng takbo. Kailangang harapin natin sila. Wika ni Josh. Huminto sa pagtakbo ang binata. Kinuha niya ang buntot pagi na nakalagay sa bag na dala. Napatingin naman si Lorenzo at Milo sa kaibigan.
Gustuhin man nila na tumakbo. Pero tama ang kaibigan nila na wala rin naman silang magagawa, kundi kalabanin ang mga aswang na gutom at anumang oras ay handang kainin sila ng buhay. Sabay-sabay na winasiwas ng tatlong magkakaibigan ang mga hawak nilang buntot pagi. Walang pag-aalinlangang hinampas ang bawat aswang na lalapit sa kanila. Hindi naman sukat akalain ng mga aswang na may gamit ang tatlong magkakaibigan na panlaban. Kaya napaatras na lamang ang mga ito sa takot. Lalo na nang makita nila ang banal na medalyon na suot ng magkakaibigan. Napangiti si Milo nang makita na unti-unting umaatras sa mga aswang. Ngunit hindi nila alam na may ibang plano pala ang mga ito. Ilang sandali pa, bigla na lamang nawala ang liwanag sa paligid. At sa isang iglap, sabay-sabay na sumugod ang mga aswang sa magkakaibigan. Nagulat pa ang mga ito sa biglaang pagsugod ng mga aswang mula sa likuran. At dahil sa pagkagulat, hindi na nakalaban ang mga ito at nabitawan nila ang mga hawak na buntot pagi. Nang bumalik ang liwanag, sugatan na ang tatlong magkakaibigan. Nagulat pa si Josh nang makitang may tama sa dibdib ang kaibigang si Milo. Samantalang si Lorenzo naman, may tama sa mga paa. Umiiyak na tumingin si Milo sa dalawang kaibigan. Sana kasi nakinig na lamang tayo kay Tatay Ismail eh. Hindi sana humantong sa ganito ang lahat. Anong laban natin sa grupo ng mga aswang? Hindi natin alam kung gaano sila kadami samantalang tayo. Tatlo lang tayo eh. Wala pang gaanong alam sa pakikipaglaban. Kung ito man ang huling araw na makakasama ko kayo, tandaan niyo palagi ha. Mahal na mahal ko kayo. Wika ni Milo. Huwag mong sabihin ng mga bagay na yan, pre. Dahil alam ko na darating si tatay. Malalaman din niya kung nasaan tayo. Ramdam ko yan dahil panigurado kapag nakita niya na wala na tayo sa bahay. Hanapin niya kaagad tayo. Tugon ni Lorenzo. Umagalpak naman ng tawa ang matandang aswang. Bakit? Sino ba ang tatay mo at paano mo nasabing hahanapin kayo? Hindi niya naman alam kung nasaan kayo ngayon. Tanggapin niyo na lang. Ngayong gabi magiging hapunan namin kayo. Sabat ng matanda. Napapikit na lamang ang magkakaibigan. Akmang susunggab ang aswang ay bigla na lamang may nagsalita sa isang madilim na parte ng baryo. Walang hiya kang matandang aswang ka. Hindi ka na naawa sa mga bata. Ganyan lang ba ang kaya mo ngayon? Pwes, ako naman ang harapin mo. Wika ni Tatay Ismael. Nanlaki ang mga mata na magkakaibigan nang makita ito. Tatay, mabuti naman at nahanap mo kami. Kanina pa kami natatakot sa mga aswang na to eh. Akala ba naman namin tutulungan kami? Yun pala, gagawin kaming hapunan sa gabing to. Wika ni Lorenzo. Ngunit masama itong tinitigan ni Tatay Ismael. Naku talaga kayo mga bata kayo. Mabuti na lang at nakita ko ang tricycle driver na sinakyan nyo. At nakilala niya kayo kung hindi. Maaaring hapunan na kayo ng mga aswang na ito. Bakit ba kasi ang titigas ng ulo nyo? Hindi kayo nakikinig sa akin eh. Kung nanatili kayo sa bahay,
Hindi sana hahantong sa ganito ang lahat. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Andito na kayo at nangyari na ang lahat eh. Wala na akong magagawa. Wika ni Tatay Ismael. Naluha na lamang ang tatlong magkakaibigan dahil alam nila na may mali sila sa puntong yon. Nagulat naman ang mga aswang nang makita nila si Tatay Ismael dahil kilala ito sa buong baryo sa aklan na magaling at matinik sa pagtugis ng mga aswang. Kaya kinakatakutan nito ng sino mang nilalang na hindi pangkaraniwan. Matapos ang ilang sandali, tumayo sila Lorenzo at pumunta sa likuran ni Tatay Ismael. Sugatan man ang mga ito, pero handa silang tumulong kay Tatay Ismael upang masugpo ang mga aswang na yon. Ilang sandali pa, muling nagsalita ang matandang aswang. Napakatagal na panahon na nang huli tayong magkita, Ismael. Mabuti naman at nagpunta ka sa baryo namin. Naaalala mo pa ba nang sunugin mo ang aming mga bahay? Ngayon ang araw ng aming paniningil at ang kabayaran. Buhay ng sarili mong anak. Wika ng matandang aswang. Ngunit tumagalpak lamang ng tawa si Tatay Ismael na tila hindi tinablan ng takot sa mga sinabi ng matandang aswang. Ang lakas talaga ng loob mo na hamunin ang tulad ko. Kilala mo ko, tanda. Kahit na sino ay wala akong sinasanto. Lalo na yung may kasalanan sa akin at mga mahal ko sa buhay. Alam mo ang dahilan kung bakit ko sinunog ang baryo at binalaan na rin kita. Wag na wag ka nang tutungtong sa lugar na to. Pero mabait ang kapalaran sa iyo dahil pinagtagpo pa rin niya tayo. Alam ko sa araw na ito, hindi ka na makakatakas. Sisiguraduhin kong hindi ka na mabubuhay pa kahit kailan. Tugon ni Tatay Ismael. Tama. Mga kagaya lang namin na walang alam sa pakikipaglaban ng kaya nyo eh. Pero pagdating kay Tatay Ismael, taob naman pala kayo. Pangaasar ni Milo. Ilang sandali pa, nagsimula na ang madugong labanan ng mga aswang kontra kay Tatay Ismael. Hinarap ni Tatay Ismael ang matandang aswang. Samantala ang tatlong magkakaibigan naman, hinarap ang iba pang mga aswang at magkakasama na lumaban ng mga ito. Hindi tulad kanina na panay lang ang takbo. Bigla na lamang tumapang ang mga ito. Lalo na't kasama nila si Tatay Ismael na gagawin ang lahat para makaalis sila sa lugar na yon. Matapos ang ilang sandali, nagpalit ng anyo ang mga aswang. Sakto namang pagtakip ng ulap sa liwanag ng buwan. Nahirapang makakita ang magkakaibigan. Tanging malalakas na kaluskos ng mga aswang ang maririnig sa paligid. At sa isang iglap, bigla na lamang narinig nila Josh ang malakas sa sigaw ni Milo. Binalot ng takot ang puso ng magkakaibigan. Milo, ayos ka lang ba? Nasaan ka? Huwag mo naman kaming pakabayin, no? Magsalita ka naman. Wika ni Josh. Bakas sa boses nito ang pag-aalala sa kaibigan. Bigla namang nagsalita si Milo at napabitaw pa ng mabigat na salita. Uy, naku naman. Sangalan pala. Akala ko kung ano na eh. Lintik na mga aswang to. Oh. Sobra tuloy yung kaba ko sa dibdib. Wika ni Milo.
Natawa na lamang si Lorenzo sa kaibigan. Kahit kailan ka talaga, Milo. Pinapakaba mo kami. Akala namin nakuha ka na ng mga aswang na yun. Yun pala, sanga lang ang nakadali sa'yo. Kahit kailan ka talaga napakabinabae mo eh. Wika ni Lorenzo. Napangiti na lamang si Milo. Sus, nag-aalala naman kayo sa akin. Tunay ko nga talaga kayo mga kaibigan. Teka, nasan ba si Tatay Ismael? Tanong ni Milo. Doon lang nila napagtantong wala na si Tatay Ismael. Hanggang sa bigla na lamang nagsalputan ng mga aswang. Kaya dali-dali nakipaglaban ang mga magkakaibigan sa mga ito. At sa isang iglap, naubos nila ang mga ito pero pagod na ang tatlong magkakaibigan. Puno ng sugat ang katawan dahil sa mga natamo mula sa kalaban. Ilang sandali pa, narinig nila ang malakas na sigaw ni Tatay Ismael na tila pinahihirapan kaya kagad tumayo ang mga ito kahit naiika-ika na at nandidilim na ang paningin. Labis ang kabang nararamdaman ng magkakaibigan, lalo na si Lorenzo. Hindi niya mapapatawad ang sarili kapag napahamak ang ama ng dahil sa kanya. Nang matunto nila ang pinanggagalingan ng sigaw, nakita nila si Tatay Ismael na sugatan. Naroon din na matandang aswang. Nakatarak ang kutsilyo sa puso. Mahigpit na niyakap ni Lorenzo ang ama. Nang masiguradong ayos lamang ito. Matapos ang pangyayaring yun, umuwi na ng ligtas ang mga ito sa kanilang tahanan. Mula noon, hindi na muling sumuway pa sila Lorenzo sa mga bili ni Tatay Ismael. Bit-bit ang aral na natutunan. Nang mapunta sa maling baryo. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating kabayan. Naitago na lang natin sa pangalang Reden. Taong 1990. Murcia, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, namumuhay sa isang payak na pamayanan itong si Reden. Pagtatanim ng gulay ang kinabubuhay nila ng pamilya. Dahil napakaganda ng klima sa lugar, nakakapagpatubo ang mga ito ng mga patatas at sayote. Isang liblib na baryo ang kinaroroonan. Malapit na ito sa paanan ng bulkan ng Kanlaon. At si Reden mismo ang makakapagpatunay ng mga hiwaga ng lugar. Kaunting description muna sa baryong tinitirahan nila Reden. Nasa gawing paanan ito ng bundok na sakop ng Kanlaon. Kung titignan mula sa malayo, makikita mo ang iilang kabahayan na hindi aabot sa 20. Ayon sa mga matatanda sa lugar, walang sino man ang nangahas pumasok upang magpatayo ng kanilang mga tahanan. Dahil na din sa hindi pagpayag ng mga taga doon, kailangan munang gumawa ng ritual ng pagbubunggad o mas kilala bilang pasad. Isinasagawa ang ritual bago ka makapagpatayo ng tahanan sa isang bakanteng lote. Gagawa ng kwadradong harang sa paligid ng lupa.
Matapos yon, maglalagay ng 3 hanggang 5 piraso ng butil sa gitna at tatakpan ito ng baon ng niyog. Iiwan yon sa loob ng 5 araw bago buksan. Ito ay pamamaraan para malaman ng mga tao kung pumayag ang elementong nakatira sa isang partikular na lote. Sa oras na tumubo ang mga butil ng palay, nangangahulugan ito ng pagpayag. At kapag hindi naman, hindi na itutuloy ang pagtatayo ng tahanan. Karamihang namamatay ang butil ng mga palay na inilalagay ng mga nagbubunggad. Bibihira lamang ang napapahintulutang magpatayo ng tahanan sa lugar. Isa ang pamilya ni Reden sa mga maswerteng pinahintulutan. At bilang pagtanaw ng pasasalamat, inaalagaan nila ang kalikasan sa paligid ng tahanan. Reden, magputol ka nga ng maliit na sanga sa gubat para may panggatong tayo. Naubos na kasi yung inipon natin noong nakaraang linggo. Wika ng ama ni Reden na si Mang Nestor. Kaagad namang umalis ang binata. Isang beses sa loob ng 1 linggo ay pumapasok ito sa gubat upang manguha ng kahoy. O kaya naman, kumuha ng mga bungang kahoy doon. Malaya siyang makakuha ng mga panggatong o mga prutas sa paligid. Pero pinagbabawal ng ama ang pagpunta sa isang bahagi ng kagubatan. At sa tuwing papasok ito ng gubat, laging binibili ng ama na huwag siyang pupunta malapit sa talon. Dahil kadalasang nagtitipon ang mga elemento sa lugar na yon. Lalo na kapag araw ng Biyernes. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, naaliw sa pamimitas ng prutas si Reden. At habang patuloy sa ginagawa, napansin niya ang unti-unting paglakas ng lagaslas ng tubig mula sa isang talon. Dito na niya napagtanto na nasa malapit lang ito. Dali-dali siyang naglakad palayo sa lugar. Ngunit hindi pa man tuluyang nakakalayo, may nakasalubong siya na isang batang babae. Teka bata, anong ginagawa mo dito? Naliligaw ka ba? Tanong ni Reden. Gumiti lang sa kanya ang bata at tumugon. Hindi po kuya. Dito lang po talaga ang bahay namin eh. Ayun no. Tugon ng batang babae. Sabay turo sa isang direksyon. Nang lingunin ito ni Reden, nakita niya ang isang kubo na labis na pinagtaka. Dahil alam niyang wala namang nakatira sa loob ng gubat. Habang nakatingin sa kubo, nakita niya ang isang matandang nakatingin sa kanya ng masama. Kaya dali-dali nang umalis si Reden sa lugar. At habang naglalakad, nililingon niya ang matanda. Tuloy pa din ito sa pagtitig sa kanya ng masama. Kinilabutan ng gusto si Reden at laking gulat. Pagtingin niya sa harapan, naroon na yung matanda sa mismong harapan niya. Utoy, mukhang naliligaw ka yata. Halika, huwag kang matakot. Tamang-tama, may meriendang ginawa ang asawa ko. Wika ng matanda. Pero tumanggi si Reden at kagad itong umalis ng lugar. Dali-dali siyang naglakad papalayo ng hindi lumilingon. Pagkarating sa bukana ng gubat, labis ang pasasalamat niya dahil nakalabas siya sa lugar.
Buong akala ng binata na tapos na ang lahat. Pero noong kinagabihan, bigla na lamang siyang nakaramdam na matinding panlalamig. Nagtataka naman ang ama dahil nakahubad pa nga ito sa sobrang alinsangan sa loob ng tahanan. Reden, ano bang nangyayari sa'yo? Napano ka ba anak? Tanong ni Mang Nestor. Sabay hipo sa noo ng binata. Nanlaki ang mga mata nito nang maramdamang inaapoy ng lagnat si Reden. Dali-dali itong kumuha ng basang bimpo upang ilapat sa noo ng binata. Nagulat naman ang ama dahil ilang minuto pa lamang niya itong naipapatong sa noo ng binata. Natutuyo na kagad ang bimpo. Nestor, ano bang nangyayari sa anak natin? Wika ng nanay ni Reden na si Aling Delia. Hindi ko din alam, Delia. Pag uwi niya galing sa pangangahoy nagkaganyan na siya. Tugon ni Mang Nestor. Pero bigla siyang natigilan at kagad na tumayo. Bakit, Nestor? Ano bang nangyayari? Muling tanong ni Aling Delia. Hindi kaya napunta siya sa bahaging malapit sa talon? Bahabaging ama, sana mali ang iniisip ko. Tugon ni Mang Nestor. Dali-dali itong lumabas ng tahanan. Bit-bit ang isang sulo para sunduin ang manggagamot na si Mang Celino. Pagkarating sa tahanan ng manggagamot, nakaupo ito sa labas ng bahay. Magandang gabi po, Tandang Celino. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Mangyari po ay puntahan niyo ang anak ko. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, inaapoy ho siya ng lagnat Wika ni Mang Nestor. Alam ko, nagpunta ang anak mo sa lugar malapit sa talon. Ang hindi ko alam ay kung anong elemento ang nakaharap niya sa lugar. Tugon ni Mang Celino. Kinikilala ang matanda bilang isang mahusay na albularyo. Sa kabila ng katandaan, makikita pa din ang kakisigan ng kanyang pangangatawan. Sinasabi ding ang kakayanan niya bilang manggagamot ay nagmula mismo sa mga elemento sa kagubatan. Pagkarating sa tahanan nila Mang Nestor, kagad nitong tinignan ng kalagayan ni Reden. Hinawakan niya ang pulso ng binata. Naramdaman ang mahinang pagtibok nito. Kagad siyang gumawa ng pagtatawas upang malaman kung anong nilalang ang nakaengkwentro ng binata sa gubat. Gamit ang puting pinggan at kandilang kulay itim, tinawas ni Mang Celino si Reden. Noong una ay walang lumilitaw na imahe sa usok ng kandila. Pero nang tignan itong mabuti ng manggagamot, nanlaki ang mga mata ng matanda. Nabitawan nito ang hawak na pinggan. Nestor, Delia, hindi engkantong gubat ang nakaengkwentro ng anak niyo sa talon, kundi isang pamilya ng mga aswang. Wika ni Mang Celino. Nagtataka naman si Mang Nestor dahil araw-araw niyang iniikot ang kagubatan. Ngunit wala naman siyang ibang bahay na nakita doon. Kagad namang binigyan ng lunas na manggagamot si Reden. Isang pangontrang mula sa puno ng sinukuan. Matapos niyang maipasuot sa binata ang kwintas, kagad itong nagkamalay. Reden, anak, anong pakiramdam mo?
kamusta ka naman? Tanong ni Mang Nestor. Nakagad namang tumugon ang binata. Ayos naman po yung pakiramdam ko, tay. Salamat po, Mang Celino, ah. Tugon ni Reden. Kasabay ng taus-pusong pasasalamat sa matandang albularyo. Huwag mong tatanggalin ang pangontra mo. Dahil sa oras na gawin mo yon, babalikan ka ng mga may gawa sa iyo nito. Tugon ng matanda. Kinabukasan, kasama si Mang Celino ay ginulugad nila ang kagubatan kung saan nagsuot si Reden. Isinalaysay din ng binata kung saan niya nakita ang kubo at ang matandang lalaki. Noong papalapit na sila sa binigay na direksyon ng binata, nakita nga nila ang isang kubo. Nagtago sila sa isang puno ng kahoy. Inobserbahan muna ang paligid. Sa itsura ng kubo, masasabing ilang buwan pa lamang itong naitatayo. Habang nagmamasid ay bigla na lamang bumukas ang pintuan ng tahanan. Lumabas ang matandang lalaki at nakatingin ito sa direksyon nila. Hindi naman sila makita nito dahil sa kapal ng damong pinagtataguan. Matagal pang sinipat ng lalaki ang kanilang direksyon hanggang sa muli itong pumasok sa tahanan. Nagpasya ang dalawang lisani ng lugar dahil alam ni Mang Celino nakapagtatag na ng dome ang elemento sa paligid ng kubo. Nestor, hindi natin pwedeng pasukin ng basta na lang ang dome ng isang aswang. Maaaring marami pa siyang kasamahan sa loob ng kubo. O kaya naman ay nagtatago lang sa paligid. Kaya umatras na muna tayo ngayon. Hayaan mo't gagawa ako ng paraan para malusutan ang demonyong yan. Wika ni Mang Nestor. Kaagad naman silang lumayo sa lugar. Hindi alam ni Mang Nestor kung saan nagmula ang mga aswang na yon at kailan sila nakapagpatayo ng kubo. At ang mas pinagtataka pa nito, paano sila pinayagan ng mga engkanto doon sa talon. Hindi mapakali si Mang Nestor ng gabing yon. Kaya muli siyang pumunta sa bahay ni Mang Celino. Nadatnan niyang kausap nito ang dalawang kalalakihan. Malalaki at kitang-kita sa katawan ng mga ito ang marka ng kanilang karanasan. O Nestor, buti at naparito ka. Kami na sana ang pupunta sa inyo. Nga pala, ipinakikilala ko sa iyo ang dalawa kong pamangkin, si Diego at si Abel. Pagpapakilala ng manggagamot. Ayon din sa kanya, mga mag-aaral niya sa karunungang lihim ang mga ito. Ginamit ng dalawang binata ang kanilang natutunan sa pagtugis at pagpatay ng mga aswang. Nung gabi ding yon, pinag-usapan nila ang gagawing hakbang para tugisin ang mga nakitang aswang sa kagubatan. Nang inaakala nilang plansyado na ang lahat, tsaka naman sila nagkaroon ng problema. Pag-uwi ni Mang Nestor sa tahanan, wala na doon si Reden. Ayon sa ina, nagpaalam itong mag-iigib ng tubig sa balon. Kaagad namang lumabas si Mang Celino upang tignan ng binata. Ngunit nang sipatin niya ang balon, wala namang kahit sino doon. Hindi naman kalayuan ang balon sa tahanan nila. Mga ilang metro lang ang lapit. Naku Nestor, ang anak mo wala sa balon.
Abel, Diego, maghanda kayo. Susuyuri natin ang kagubatan ngayon mismo. Wika ni Mang Celino. Kaagad namang sinabi ni Mang Nestor na sasama siya sa paghahanap ng kanyang anak. Bit-bit ang itak at mga sulo. Sinugod nila ang bahay na nasa tabi ng talon. Pagkarating sa lugar, walang pagdadalawang isip na sinipa ni Diego ang pinto ng kubo. Ngunit laking gulat niya dahil walang katao-tao sa loob. Akmang aalis na sana ito nang bigla na lang may isang nilalang na bumaba mula sa itaas ng isang puno. Isa itong malaki at mabalahibong nilalang. Kaagad nitong binigwasan si Diego. At dahil sa hindi nakapaghanda ang binata, tumilapon ito at kaagad ding nakatayo. Walang iya kang halimaw ka. Umanda ka sa akin. Wika ni Diego. Akmang pasugod na sana ito nang bigla siyang pigilin ni Mang Celino. Sandali lang, Diego. Wika ng matanda, sabay turo sa isang puno. Nakita nilang nakagapos doon si Reden, habang hawak ng isa pang aswang ang leeg ng binata. Huwag kang magpadalos-dalos, Diego. Hindi lang iisa ang kalaban. Pagtuunan mo ng pansin ang kalagayan ng binata. Muling wika ni Mang Celino. Ngunit hindi napansin ni Mang Nestor na wala na sa tabi nila si Abel. Nagulat na lamang sila nang bigla na lamang tumalsik ang aswang na may hawak kay Reden. Tinignan nilang tatlo kung sino ang may gawa ng pagtilapo ng elemento. At nakita nila si Abel na nakatayo sa kinaroroonan ni Reden. Kaagad niyang kilalaga ng binata at dinala ito sa tabi ni Mang Nestor. Dito lang kayo. Kami na ang bahala sa dalawang iyan. Wika ni Abel. Sabay balik sa tabi ni Diego. Inakala ng dalawa na lalaban pa ang mga aswang. Ngunit laking pagtataka nila nang biglang magsipag-atrasa ng mga ito. Kaagad nilang kinuha ang pagkakataong yon para tumakas. Na siya palang pinakamalaki nilang pagkakamali. Dahil habang nasa daan pa uwi ang mga ito, nakasunod sa kanila ang napakadaming mga nilalang. Mukhang hindi na maiiwasan pa ito. Nestor, mauna na kayo ng anak mo. Kami na ang bahalang humarang sa mga ito. Wika ni Mang Celino. Pero hindi pumayag si Mang Nestor. Alam niyang hindi aswang ang mga nilalang na nakasunod sa kanila. Hindi, Mang Celino. Umalis na tayo dito. Hindi aswang ang mga yan, kundi mga kuyog hangin. Wika ni Mang Nestor. Nang marinig ito ni Mang Celino, nanlaki ang mga mata niya at kagad niyang hinatak palayo sina Abel at Diego. Alam na matanda ang kayang gawin ng mga kuyog hangin. Abel, Diego, umalis na tayo dito. Hindi kayo bubuhayin ng mga engkantong yan. Sila ang mga tagabagbantay sa lugar na ito. Nagambala natin sila kaya wala tayong karapatang makipaglaban sa kanilang teritoryo. Wika ni Mang Celino. Dali-dali silang tumakbo palabas ng gubat. Alam nilang hindi na sila susundan ng mga elemento doon. Kaagad silang naupo para makapagpahinga. Ligtas na tayo sa ngayon. Pero Nestor,
parang kailangan mong magpaliwanag sa akin. Sabihin mo, paano nagkaroon ng mga kuyog hangin sa lugar na ito? Tanong ni Marcelino. Alam ng matanda na walang kuyog hangin sa lugar. Marahil ang mga aswang ang may pakana nito. At sa palagay ko po, Marcelino, ito ang dahilan kung bakit nagawa ng mga demonyo ang pasukin ng lugar ng mga engkanto. Tugon ni Mang Nestor. Kaunting kaalaman. Ang mga kuyog hangin ay itim na elementong kadalasan mga alaga ng aswang. Ito ang inuutusan nilang lumabas upang maghanap ng mga mabibiktima. Kapag may kuyog hangin sa paligid, siguradong may aswang na nagtatago sa dilim. Ang mga kuyog hangin ay may hahalin tulad sa mga sigbin. Ang pinagkaiba nga lang, may mga pakpak ang mga ito at walang paa. Napakahaba ng mga kamay na kadalasang ginagamit nila sa pagdadagit sa kanilang mabibiktima. Magsindi kayo ng siga. Dito na tayo magpapalipas ng gabi. Mas ligtas tayo dito sa hangganan ng gubat. Antayin na lang nating sumikat ang araw. Wika ni Marcelino. Kaagad niyang tinignan si Reden. Nasa maayos naman na itong kalagayan. Mabuti na lang at hindi ito pinalitan ng mga aswang. Dahil kapag nagkataon, wala nang pag-asang makuha pa nila ito ng buhay. Pagsikat ng araw, kaagad din silang umalis sa lugar. Tumuloy sila sa bahay nila Mang Nestor upang magplano ng susunod na gagawing hakbang. Kailangan nating mapalayas ang mga aswang na yon sa kagubatang ito. Marami ang mapapahama kapag nanatili ang mga yan sa lugar. Wika ni Marcelino. Pero paano naman natin sila mapapalayas? Napakadami ng mga alaga nilang engkanto. Sa palagay ko po, mahihirapan tayong gawin ang plano nyo, Tio Celino. Maliban na lang kung susugurin natin sila sa sarili nilang dome. Tugon ni Abel. Muli namang nagsalita si Marcelino. Oo, Abel. Yan din mismo ang plano. Kaya maghanda na kayong dalawa. Alam kong mapanganib ito pero ito lang ang tanging paraan. Alam ko ding hindi kayo aatras sa labanang ito. Muling wika ni Marcelino. Tinignan ni Mang Nestor ang dalawang binata. Parehong nakangiti ang mga ito. At hindi man lang nakikita sa kanilang mga muka ang takot. Ayon kay Marcelino, bata pa lamang ang dalawa ay sinanay na sila sa pakikipaglaban sa mga aswang. Nung araw ding yon, bumuo sila ng plano. Balak nilang pasukin ulit ang lugar kung saan naroon ang kubo ng mga aswang. Kinagabihan, kaagad na silang umalis. Armado ng mga sibat at gulok pinasok nila ang kagubatan. Pagkarating sa lugar, kaagad na nilang nakita ang dalawang aswang. Nakabantay ang mga ito na tila alam na darating ang pangkat ni Mang Nestor. Sa pagkakataong yon, kasama din si Reden. Dahil siya ang nagsisilbing pain para sa mga elemento. Reden, lumabas ka sa pinagtataguan mo. Magtiwala ka kay Abel at Diego. Hindi ka nila papabayaan. Wika ni Marcelino.
Kaagad namang lumabas ang binata mula sa punong pinagtataguan. At nang mapansin siya ng mga aswang, marahan siyang nilapitan ng mga ito. Akmang hahawakan na sana siya ng isa sa mga nilalang, nang bigla na lang lumipad ang isang sibat. Tumarak ito sa mga aswang. Napatulala si Reden dahil sa gulat. Kaagad siyang hinatak ni Mang Nestor papunta sa ligtas na lugar. Abel, Diego, bigyan nyo ng pagkakabalahan ng dalawang yan bago pa nila matawag ang mga alaga nila. Wika ni Mang Celino. Nangangailangan ng ritual ang mga aswang para matawag ang mga alaga. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon ng dalawang binata. Kaagad nilang pinagtataga ang mga aswang. Rinig sa buong kagubatan ang malakas na pag-atungal ng dalawang nilalang. At nang matansya nilang hindi na makakalaban ang mga ito, kaagad nilang tinali sa puno ang mga nilalang. Naglagay ng mga tuyong sanga sa paligid at sinindihan. Sinunog nila Abel ng buhay ang mga aswang. Isinunod nilang sinira ang kubo kasama ang mga kagamitan ng mga ito. Nagsagawa ng ritual si Mang Celino upang palayasin ang mga kuyog hangin sa gubat. Hindi naging madali ang ginawa niyang ritual. Kamuntikan pa itong mamatay habang nasa kalagitnaan ng ginagawa. Sinugod siya ng mga kuyog hangin at ligaw na kaluluwa. Mabuti na lamang at may kaalaman din ang dalawa niyang pamangkin. Nag-usal ang dalawa ng mga dasal na pangdepensa. Kaagad namang tinuloy ng matandang manggagamot ang ginagawa. At nang matapos ang ritual, kaagad na silang umalis sa lugar. Ipinangako ni Mang Nestor at Reden na babantayan nila ang buong kagubatan. Dahil ayaw na nilang mangyari pang muli ang naganap kay Reden. Nagsilbi din itong aral sa binata na laging sumunod sa bawat bili ng mga nakakatanda sa kanya. Sa kasalukuyan, isa ng reserve area ang kagubatang tinitirhan nila Reden. Itinilaga din itong ranger sa lugar. Bagaman marami na ang naninirahan dito, nanatili pa din ang kagandahan ng kalikasan sa paligid. Ngunit isang alaala ang palaging mananatili sa isipan ni Reden. Nang minsang mapasok ito sa isang tahanan. Sa gitna ng kagubatan,